Senator Alan Peter Cayetano na maalam na nga ba talaga? Alright guys, so pag-usapan po natin to ngayon mga sangke. Kasi nga po, may mga lumalabas sa balita no, na itong si Cayetano ay nagpaalam na. At mukhang tinanggap na ang pagkatalo laban po dito kay Gatchalian. At siguro, ako ang tingin ko dito mga sangkay, kung totoo man yun, maybe nakita na niya na may mga babaliktad na mula sa grupo niya. Okay? Pag-usapan po natin to mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, again, this is Miss Sangkay Janjan. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ngayon nga mga sangkay, na curious tayo dito sa very interesting na headline. Ayan. Alan Peter Cayetano, nagbabuna. Tila nagpaalam na si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President matapos kilalanin at sabihin na ang Gatchalian Bloc ay may sapat na boto para maghalal ng bagong leader. Sabi niya dito, I may leave the position of SP but I am honored to still be your PS, your public servant. So, ito yun. Ito yung post. Mahaba-haba mga sangkay, oh. A grateful heart and an unfinished fight. So, nag-gano siya dito ng Micah chapter 6 verse 8. Nag-quote siya ng scripture from the Bible. Let me begin by saying that I am grateful to God who is providence so fit to entrust me for a season with the burden of this office. I never held it as a prize to be kept, but as a weight to be carried in your service. For the trust, His and yours, I give thanks. Sabi niya dito. Medyo mahaba nga lang ito mga sangkay. Ayan. Ito. Sabi niya dito mga sangkay, and now after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. Ano yun? Nagpaalam ba si Villanueva sa kanya? Medyo gusto ko maklaro to eh. Nagpaalam ba yung iba dyan? Kasi may dalawa daw nalilipat eh. Itong si Mark Villar at itong si Joel Villanueva, meron pa nga si Bongo eh. So halos kadamihan, mga sangkay ng lilipat, ito po yung may mga kaso nakakaharapin o kinakaharap. Yung mga posibleng makulong. So, ang mga kababayan na po ang bahalang humusga dyan o mag-react kung ano yan. Anong ibig sabihin ng lipatan na yan? I will not stand in the way of that vote. No leadership in democracy is ever permanent. Totoo naman yun. Every office we hold is a loan, never a position. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Okay. So, ang tingin ko dito, nakita na niya na may sakto ng number. No? Kasi, kung nakikita niya na 12 pa rin, no? Ang numero nitong nasa kabilang kampo, hindi po yan bababa sa pwesto. No? Hindi po siya bababa sa pwesto. But, di ba naalala niyo yung sinabi niya mga sangkay? Willing daw siya na umalis sa pwesto kung makukuha nila Gatchalian yung saktong number kasi yun daw po yung nakasaad sa Constitution. And so, I will end with a message to the public. It has been the honor of my life to serve as your Senate President. Offices are temporary. Titles are temporary. Even majorities are temporary. But your right to the truth is not.
I promise you, we will get to the bottom of this. We will find the masterminds. We will hold them accountable. So, sino kayang tinutukoy niyang mastermind? No? I'm sure about po ito sa flood control, mga sangkay, na ngayon may mga sundalo po na lumalabas at nagsasabi na marami daw pong politician ang hinatira ng maleta. Pero alam nyo guys itong corruption sa Pilipinas, malala po talaga yan. Matagal na pong panahon na sobrang lala. At eto, baka mag-debate na naman kayo but this is my opinion. I don't know your opinion, but this is my opinion. This is the first time na may presidente na humarap sa mga korap. I don't know kung paano po tinatrabaho yan ng mga nasa baba, ng korte, ng kung sino pang mga tauhan ni PBBM. But I'm just talking that this is the first time na mayroong presidente na nag-take ng action at nagsiwala tungkol sa systematic corruption sa Pilipinas. Malala to. Mas malala to sa lahat, mga sangkay. Kasi inungkat talaga niya yung mga contractor. Kasi yung mga project, mga sangkay, yung corruption, doon po talaga yan sa mga project. Nilalantakan nila. And mahaba-habang panahon na po nilang ginagawa yan, mga sangkay. No? Pero nung time na nasawata ito ni PBBM, natigil. Kita nyo ngayon, mga sangkay, yung mga project, nagiging matino na. Bakit? Natatakot sila na baka mabuking. Pero may iba daw po talaga na nanggugulang pa rin. May mga sinisiwalat po yung iba dyan, mga sangkay, na sabi nga po nila, nung una lang daw, natakot kay PBBM. Nung medyo tumagal na, bumabalik na naman daw po. And tingin ko dito, mga sangkay, hindi ito matatapos sa paghahanap lang sa mga mastermind. We all know naman who is the mastermind. It's not BBM. For me, hindi po yan si PBBM. Alam nyo na siguro kung sino. But, higit sa paghahanap sa mastermind, gumawa ng batas na magiging transparent na ang lahat. Itong Kadena Act, mga sangkay, ay napakagandang solution yan. No? Na ma-blockchain na po lahat ng pondo ng pamahalaan. Nang sa ganun, mga sangkay, kitang-kita kasi sa blockchain, mga sangkay, pag lumabas yung pera mula po sa national, papunta po sa mga project, makikita po doon. Lahat ng dinadaanan niya, lahat ng bawas, lahat ng materials, makikita na po sa blockchain. Ganun po kaganda yun. So, dapat maaprubahan na yan. 2026 na. Mag-2027 na. Hindi pa rin po pinapabilis yung pagtatrabaho niyan. Ano yun? After natin magsiwalat after natin hanapin itong mga korap na ito, balik na ulit na naman tayo. Kasi ganun mauulit at mauulit lang to, yung hatigiran ng mga mali-malitang pera. Guys, ako hindi na po ako naulat dyan. Nandito po tayo sa Pilipinas na kaya maraming korap dahil may sistemang pangit. Ito po ay ang 1987 Constitution. Sila po yung naghulma. Ito pong 1987 Constitution ang naghulma dyan. Kaya ang daming korap. So, maliban sa paghahanap sa mga mastermind, pagpapakulong sa kanila, kailangan nito ng solution. I-blockchain na po yung pera ng taong bayan. Kasi, alam niyo yung blockchain, yan po yung ginagamit ng mga kumpanya sa buong mundo. Maraming mga malalaking kumpanya, yan ang ginagamit. Kasi nga, sobrang ganda ng system. At nga ayaw lang dyan ng mga politiko, alam niyo na kung sino. Mga korap lang din. Which is madami po talagang korap sa Pilipinas. With gratitude to God who lent me this office for a season, and with a promise to you, I will go on fighting for your right to the truth beyond any office, any position, any title, for as long as I am able, that promise does not change hands, and it will outlast us all. I may leave the position of SP, but I'm honored to still be your PS, your public servant. So, ang dami pong nag-comment, mga sangkay, yung reaction dito, 13,000 na
na heart, mayroong 7,000 or almost 8,000 na likes, may 3,000 na care at mayroong haha na 900. So, anong tingin niyo dito na maalam na talaga si Cayetano, mga sangkay? Ito yung balita. Well, anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito pa isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.